A blessed day, dear learners. Welcome to a wonderful day of learning. Get ready to embark on an exciting journey as we delve into the fascinating world of masonry overview. Your safety is paramount, so please remember to take all necessary precautions while working with tools and materials. May God bless you and keep you safe always as you pursue your passion for knowledge. Join me on the Enlightening Teacher Lumabon YouTube channel, where we'll share knowledge, skills, and joy together. Let's make this learning experience enjoyable and enriching. Happy watching. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Masonry is the art and craft of constructing structures using individual units such as stones, bricks, concrete blocks, or similar materials, which are laid in and bound together by mortar. It involves both the aesthetic arrangement and the structural integrity of the materials used. The skill and knowledge of a mason are crucial for ensuring the durability and beauty of the finished structure. Ang pagmamason ay ang sining at likha ng paggawa ng mga istruktura gamit ang mga individual na unit tulad ng mga bato, ladrilyo, konkretong blok o mga katulad na materyales na inilalagay at pinagsama-sama ng mortar. Kabilang dito ang parehong aesthetic na pag-aayos at ang integridad ng istruktura ng mga materyales na ginamit. Ang kasanayan at kaalaman ng isang mason ay mahalaga para matiyak ang tibay at kagandahan ng natapos na istruktura. Masonry Basics. Concrete. Definition: concrete is an artificial stone created by mixing cement, sand, gravel, and water. It hardens over time to form a robust building material. Components. Cement acts as a binder, reacting with water to form a solid, stone-like mass. Sand, fine aggregate that helps fill voids between the coarse aggregate, gravel. Gravel, coarse aggregate that provides bulk and strength to the concrete. Water activates the cement and allows it to bind the aggregates together. Mga pangunahing kaalaman sa pagmamason. Konkreto. Kahulugan: ang konkreto ay isang artipisyal na bato na nilikha sa pamamagitan ng paghahalo ng semento, buhangin, graba, at tubig. Ito ay tumitigas sa paglipas ng panahon upang makabuo ng isang matatag na materyales sa gusali. Mga bahagi. Semento, gumaganap bilang isang binder, tumutugon sa tubig upang bumuo ng isang solid, parang bato na masa. Buhangin, pinong aggregate na tumutulong sa pagpuno ng mga void sa pagitan ng coarse aggregate, gravel. Gravel, coarse aggregate na nagbibigay ng bulk at lakas sa konkreto. Tubig, ina-activate ang semento at pinapayagan itong magbigkis ng mga pinagsama-sama. Mortar. Definition: mortar is a mixture of cement, sand, and water used to bind building units like stones, bricks, or blocks together. It can also be used for plastering surfaces. Types. Cement mortar contains cement, sand, and water. Lime mortar contains lime, sand, and water, offering flexibility and breathability. Plaster. Definition: plaster is a mixture, often of gypsum, lime, or cement with sand and water, applied wet to walls or ceilings. It hardens to form a smooth, durable surface. Uses: it provides a finished surface ready for painting or other treatments. Mortar. Definition: ang mortar ay isang pinaghalong semento, buhangin, at tubig na ginagamit upang pagsamasamahin ang mga unit ng gusali tulad ng mga bato, ladrilyo, o mga blok. Maaari rin itong gamitin para sa paglalagay ng mga ibabaw. Mga uri. Cement mortar, naglalaman ng semento, buhangin, at tubig. Lime mortar, naglalaman ng daya, buhangin, at tubig na nag-aalok ng flexibility at breathability. Plaster. Definition: ang plaster ay isang halo, kadalasan ng gypsum, daya, o semento na may buhangin at tubig na inilapat na basa sa mga dingding o kisame. Tumitigas ito upang makabuo ng makinis at matibay na ibabaw. Mga gamit: nagbibigay ito ng tapos na ibabaw na handa para sa pagpipinta o iba pang paggamot. Cement. Definition: cement is a key bonding agent that reacts chemically with water to form a hard, stone-like substance. It is an essential component of both mortar and concrete. Types. Portland cement.
Curing period, approximately 24 hours. Characteristics, widely used for its strength and durability, ideal for general construction. Pozzolan cement. Curing period, approximately 72 hours. Characteristics, contains pozzolanic materials, which can improve the durability and reduce the permeability of concrete. Semento. Kahulugan, ang semento ay isang pangunahing ahente ng pagbubuklod na may kemikal na reaksyon sa tubig upang bumuo ng isang matigas, parang bato na substansya. Ito ay isang mahalagang bahagi ng parehong mortar at konkreto. Mga uri. Portland cement. Panahon ng paggamot, humigit kumulang 24 na oras. Mga katangian, malawakang ginagamit para sa lakas at tibay nito, perpekto para sa pangkalahatang konstruksyon. Pozzolan cement. Panahon ng paggamot, humigit kumulang 72 oras. Mga katangian, naglalaman ng mga pozzolanic na materyales na maaaring mapabuti ang tibay at bawasan ang pagkamatagusin ng konkreto. Masonry tools. Plumb bob guides the vertical positioning when laying bricks or blocks, ensuring that structures are perfectly upright. Water and tube level establishes level marks for accurately laying out masonry work, ensuring that surfaces are even. Crandle, a tool with pointed steel pikes used for dressing and smoothing concrete surfaces. Bolster, similar to a chisel, used for cutting and shaping bricks and blocks. Spade, a basic construction tool primarily used for mixing and handling concrete. Float, a tool with a handle on the back, usually made of wood or metal, used to smooth and level the surface of plaster or mortar. Trowel, a flat tool used for applying, spreading, and shaping plaster or mortar to achieve a smooth finish. Plumb bob, ginagabayan ng patayong pagpoposisyon kapag naglalagay ng mga brick o mga block na tinitiyak na ang mga istruktura ay ganap na patayo. Antas ng tubig at tube, nagtatatag ng mga marka ng antas para sa tumpak na paglalagay ng gawaing pagmamason, tinitiyak na pantay ang mga ibabaw. Crandle, isang tool na may matulis na bakal na pikes na ginagamit para sa pagbibihis at pagpapakinis ng mga konkretong ibabaw. Bolster, katulad ng pait, ginagamit para sa pagputol at paghubog ng mga brick at block. Spade, isang pangunahing tool sa pagtatayo na pangunahing ginagamit para sa paghahalo at paghawak ng konkreto. Lutang, isang kasangkapan na may hawakan sa likod, kadalasang gawa sa kahoy o metal, na ginagamit upang pakinisin at papantayin ang ibabaw ng plaster o mortar. Trowel, isang flat tool na ginagamit para sa paglalagay, pagkalat, at paghubog ng plaster o mortar upang makakuha ng makinis na pagtatapos. Common masonry materials. 1. Concrete hollow blocks, CHB. Use, the most widely used masonry material in construction, often employed for walls and foundations. 2. Bricks. Manufacture, made from clay and other materials processed into a workable consistency, molded to standard sizes, and fired in a kiln. Uses, commonly used in construction for their durability, thermal mass, and aesthetic appeal. 3. Ashlars. Definition, carefully worked and finely dressed stone blocks laid in parallel horizontal courses. Use, often used in high-quality masonry work such as facades and monumental structures. 4. Rubble stone. Definition, irregular stones with a good face used for wall surfaces. Use, commonly used in rustic or historical construction. 5. Aggregates. Definition, materials like sand, gravel, or crushed stone that are bound together with cement and water to form concrete, mortar, or plaster. Types. Fine aggregates, sand, which fills the voids between coarse aggregates. Coarse aggregates, crushed rocks or gravel, providing bulk and strength. Karaniwang masonry materials. 1. Concrete hollow blocks, CHB. Gamitin ang pinakamalawak na ginagamit na material sa pagmamason sa konstruksyon, kadalasang ginagamit para sa mga dingding at pundasyon. 2. Mga brick. Paggawa, ginawa mula sa luwad at iba pang mga materyales na naproseso sa isang gumaganang pagkakapare-pareho, hinulma sa mga karaniwang sukat at pinaputok sa isang tapahan. Mga paggamit, karaniwang ginagamit sa konstruksyon para sa kanilang tibay, thermal mass, at aesthetic appeal. 3. Ashlars. Kahulugan, maingat na ginawa at pinong binihisan ng mga blok ng bato na inilatag sa magkatulad na paalang ng mga kurso.
Gamitin, madalas na ginagamit sa mataas na kalidad na gawaing pagmamason, tulad ng mga facade at monumental na istruktura. 4. Rubble stone. Kahulugan, mga hindi regular na bato na may magandang mukha na ginagamit para sa mga ibabaw ng dingding. Gamitin, karaniwang ginagamit sa rustic o historical construction. 5. Pinagsasama-sama. Definisyon, mga materyales tulad ng buhangin, graba, o durog na bato na pinagsama-sama ng semento at tubig upang maging konkreto, mortar, o plaster. Mga uri. Mga pinong pinagsama-sama, buhangin, na pumupuno sa mga void sa pagitan ng mga magaspang na pinagsama-samang. Mga coarse aggregate, mga durog na bato o graba, na nagbibigay ng bulk at lakas. Strength of concrete. The strength and durability of concrete depend on several factors. 1. Correct proportion of ingredients. Ensuring the right mix of cement, sand, gravel, and water is critical for the concrete strength. 2. Quality of materials. Using high-quality cement, sand, and aggregates ensures the durability and strength of the concrete. 3. Proper mixing methods. Thorough mixing is essential to evenly distribute the components and avoid weak spots. 4. Proper placement or depositing. Careful placement and compaction of concrete inside the forms help eliminate voids and air pockets. 5. Adequate curing. Concrete must be adequately protected during curing to prevent drying out, which can lead to cracks and weakness. Lakas ng konkreto. Ang lakas at tibay ng konkreto ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan. Tamang proporsyon ng mga sangkap. Ang pagtiyak ng tamang halo ng semento, buhangin, graba, at tubig ay kritikal para sa lakas ng konkreto. Kalidad ng mga materyales. Ang paggamit ng mataas na kalidad na semento, buhangin, at aggregates ay tumitiyak sa tibay at lakas ng konkreto. Wastong paraan ng paghahalo. Ang masusing paghahalo ay mahalaga upang pantay na maipamahagi ang mga bahagi at maiwasan ang mga mahihinang lugar. Wastong paglalagay o pagdedeposito. Ang maingat na paglalagay at pag-compact ng konkreto sa loob ng mga form ay nakakatulong na alisin ang mga void at air pockets. Sapat na paggamot. Ang konkreto ay dapat na sapat na protektado sa panahon ng paggamot upang maiwasan ang pagkatuyo na maaaring humantong sa mga bitak at kahinaan. Finding the quantity of cement, sand, and gravel. 1. Determining the volume. Volume is calculated using the formula volume katumbas thickness in feet, x length in feet, x width in feet. 2. Example calculation. For a slab with dimensions of 5 inches thick, 10 feet long, and 20 feet wide. Convert thickness to feet, 5/12 of a foot. Volume katumbas 5, over 12, multiply by 10, multiply by 20, equals 83.33 cubic feet. 3. Proportion of materials. Gravel. 1 cubic foot of gravel is equal to 75% of the volume of concrete. Cement. Required quantity is proportionate to the gravel. Sand. Typically, half the quantity of gravel. Paghahanap ng dami ng semento, buhangin, at gravel. 1. Pagtukoy sa dami. Kinakalkula ang volume gamit ang formula, volume katumbas kapal, sa talampakan, x haba, sa talampakan, x lapad, sa talampakan. 2. Halimbawang pagkalkula. Para sa isang slab na may sukat na 5 pulgada ang kapal, 10 talampakan ang haba, at 20 talampakan ang lapad. I convert ang kapal sa talampakan, 5/12 talampakan. Volume katumbas 5, over 12, multiply sa 10, multiply sa 20, katumbas ng 83.33 cubic feet. 3. Proporsyon ng mga materyales. Gravel, ang isang cubic foot ng graba ay katumbas ng 75% ng dami ng konkreto. Semento, ang kinakailangang dami ay proporsyonal sa graba. Buhangin, karaniwan, kalahati ng dami ng graba. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on Lecture Note 4, Technology and Livelihood Education. If you learned something from this video,
Please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabun YouTube channel.